Mga kapuso, dahil po sa inyong walang sawang suporta, 447 kapuso classrooms na ang naipatayo natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Higit pa sa edukasyon ang pakinabang ng mga estrukturang yan, kundi pati na rin sa panahon ng unos at kalamidad. Hindi lang tahanan ng karunungan at kaalaman ng kabataan ang mga ipinatayong Kapuso School ng GMA Kapuso Foundation sa iba't ibang sulok ng bansa. Naging kanlungan din ito ng mga pamilyang walang masilungan sa panahon ng kalamidad, gaya noong nanalasa ang Bagyong Christine at Super Typhoon Pepito sa Bicol Region. Nasa 30 pamilya ang lumikas sa ating Kapuso School sa Barrio Elementary School sa Kamalig North, Albay. Ito yung building na safe sa baha, tapos maganda pa yung roofing at saka yung physical facilities. Nananatili ring matibay at matatag sa bagyo ang 20 Kapuso classroom sa Santo Domingo Central School sa Albay. Walang nilipad na yero at maayos pa rin ang mga silid. Nagagamit din daw nila itong evacuation center kapag nag-aalboroto ang Bulkang Mayon. Kahit po marami nang dumaan na mga bagyo, kahit po nung ginamit pa rin po yung mga classrooms namin during Mayon eruptions, pero ang maganda pa rin po. Nakaligtas din sa hagupit ng Bagyong Marce ang ating mga Kapuso School sa Cagayan at Benguet. Ngayon na papakinabangan pa rin ito ng mga mag-aaral. Very conducive po yung room para sa mga bata. Walang alalahanin na mga kalamidad dahil safe na safe po yung mga bata. Bukod sa maayos na silid-aralan, hangad ng GMA Kapuso Foundation na may masisilungan ang komunidad sa gitna ng kalamidad. Ang bawat kwento na natunghayan natin sa Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project, sumasalamin sa katatagan ng mga mag-aaral sa gitna ng kalamidad. Kahanga-hanga ang kanilang pagpupursigi para makapagtapos. At dahil po sa ating pagtutulungan, naipadama natin sa kanila ang diwa ng pagbibigayan nung Kapaskuhan. Dati, aliw na aliw kami habang pinagmamasdan ang mga alon na animoy sumasayaw sa kumpas ng ihip ng hangin. Sa kasagsagan ng pananalasa ng mga bagyong Leon at Marce. Malupit, nagngangalit na parang gustong kainin at anurin ng buo ang aming munting paaralan. Ito ang tula na sinulat ni Teacher Roselyn tungkol sa mapait na pinagdaanan ng kanilang eskwelahan sa Gonzaga, Cagayan dahil sa bagsik ng Bagyong Marce. Pinasok noon ng tubig at buhangin ang mga silid at natuklap ang yero. Sa Lemery, Batangas naman, bakas pa rin ang iniwan na pinsala ng Bagyong Christine. Tambak pa rin kasi ang mga lupa sa ilang kabahayan at paaralan, dala ng landslide at baha. Buong buhay po namin yun na ang nagkaganito ang Ayaw-Iyaw Elementary School. Yung pong pader namin, iba na lahat. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi natibag ang pangarap at pagsusumikap ng mga estudyante. Para maibsan ang trauma ng mga batang naapektuhan ng bagyo, nagbigay tayo noon ng mga regalo sa 50,000 kinder hanggang grade 6 students sa bansa sa ilalim ng Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Project. Kabilang sa ating pinuntahan ang mga eskwelahang nasa liblib na lugar. Sa ating pagtutulungan, natapos na ang ating project nitong unang bahagi ng Enero. Napakalaking tulong ang GMA Foundation na binibigay nyo ngayon dito ngayon, lalo na sa sunod-sunod na bagyo na dumating dito sa amin. Kakapusan sa kita kaya hindi makapagpatingin sa espesyalista ang ilan nating kababayan na may iniindang bukol sa katawan. Ang ilan nga sa kanila, mahigit 10 taon ang pinahihirapan ng bukol. Tinugunan ng GMA Kapuso Foundation ang kanilang problema
sa ilalim ng ating Operation Bukol Project. Kahirapan ang karaniwang sinasabing dahilan ng iba nating kababayan kaya hindi makapagpatingin sa doktor. Si Adriana, ikinababahala ang nunal sa noo at kanang mata. Pero kailanman, hindi raw ito naipasuri. Kaibigan ko rin naman na nagkaroon siya ng nunal sa mukha. Pero lumaki ng husto, natabunan halos ang mukha niya. Kinamatay niya yun. Si Cesar naman, naoperahan noong 2019 sa bukol niya sa balikat. Pero muli raw itong tumubo at nahirapan siyang magpatingin muli. After 1 year siguro bumalik po eh. Sabi kasi di raw nakayod lahat. Pandemic din po yung time na bumalik siya. Tapos nagkasakit din yung mga magulang ko. Tapos namatay pa. Sina Cesar at Adriana, kabilang sa 52 pasyenteng may bukol at may malaking nunal na nakapagpasuri sa tulong ng GMA Kapuso Foundation Operation Bukol Project. Katuwang ang Jose Reyes Memorial Medical Center. 19 sa kanila may bosyo o goiter. Matagal ko na pong minimiti yung kaya lang sa mga kapos ng pinansyal, siyempre unahin mo ng pagkain. Naglakas loob talaga ako pumunta rito kasi nga libre. Matapos pumasa sa screening, agad silang sumailalim sa laboratory test gaya ng complete blood count, ultrasound at x-ray sa tulong ng Singapore Diagnostics para sa kanilang operasyon. Kung operable sila, maaring gumawa tayo ng mga workup, maaring pumunta sa outpatient department ng Jose Reyes Memorial Medical Center kung saan sila ay may schedule for minor operation. Sa pamagitan po ng ating serbisyong medikal, hangad namin ang inyong tuluyang paggaling. At sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.